Matapos ang ilang araw na pananahimik, humarap na sa publiko si Vice President Sara Duterte para ihayag ang kanyang saloobin sa pag-usad ng impeachment complaint laban sa kanya. At sa harap po nito, tiniyak ni VP Sara na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto at tiniyak na handa siyang indepensa ng kanyang legal team. Nanindigan din ang pangalawang Pangulo na hindi niya pinagbantaan ng buhay ng first couple tulad ng nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, maaliwala sa mukha ni Vice President Sara Duterte nang humarap siya sa media kanina para magbigay ng pahayag patungkol sa isinampang impeachment laban sa kanya na ngayon ay nasa Senado na. Ilang araw matapos maiakyat sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, humarap na siya sa publiko. Sa kanyang binasang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, nagpasalamat siya sa mga sumuporta at nagmahal sa kanya. Ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Tiniyak rin niya na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Tumanggi namang magkomento ang Vice Presidente sa mga tanong kung ano ang nararamdaman niya sa tila pagtataksil ng mga dating malapit sa kanyang kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Hindi rin siya nagbigay ng reaksyon na una sa listahan ng mga kongresistang pumirma sa impeachment si Presidential son at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Ayon kay VP Sara, handa na ang kanyang legal team para idepensa siya sa impeachment pero hindi niya sinagot kung kabilang rito ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, he's welcome. He's a lawyer. Hindi pa rin daw sila nakakapag-usap ulit na mag-ama mula nang umakyat sa Senado ang impeachment. Pero nagpadala na siya ng mensahe rito. Everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song, MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Itinanggi rin niya ang alegasyon ng assassination plot na kasama sa Articles of Impeachment. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Fuji Not say that. May mensahe naman si VP Sara sa kanyang supporters. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. Nagpasalamat rin si VP Sara sa Iglesia ni Cristo sa isinagawa nitong National Rally for Peace. Nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan.
Sa huli ay nagbiro pa si VP Sara na mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ang ma-impeach ng House of Representatives. Natanong din siya patungkol sa plano sa 2028 kung sasabak ba siya sa presidential elections. Ang sabi niya, malayo pa naman tayo doon, pero una niyang sinabi sa mga nakaraang panayam na seryoso rin niyang ikinukonsidera yung pagsabak sa presidential elections. Pero titignan pa rin daw nila yung mga numero at lalo na yung mga survey. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, natanong ba siya tungkol sa naging pagpapasya ng mga mambabata sa mataas sa kapuluan ng Kongreso na iniurong muna or gagawin ang pagtalakay sa usapin ng Articles of Impeachment sa Hunyo 2? Hindi niya sinagot yung patungkol sa bagay na yan, Alex. So medyo limitado lang din yung mga sinasagot niyang tanong kanina. At kapag hindi niya sasagutin yung tanong ay sinasabi niya na I will not answer that question. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan ho sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.